Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mga nag-aapoy na mga pasabog sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa ng chapter fam ay makikita natin ang unti-unting pagbuti ng tingin ng mga tao sa mga giants. 15 taon na ang nakakaraan. At dahil nga sa mga ginagawang pagsisikap ni King Harald, ay nagsimula nang tumanggap ang mga marines ng mga sundalo mula sa lahi ng mga giants na mabilis ngang nagpaganda sa kanilang reputasyon. Dito fam ay makikita natin ang mga mamamayan na pinag-uusapan ng malaking tulong ng mga giants sa marines sa pagpapanatili ng kapayapaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi pa nga ng isa sa mga to na dati raw ay natatakot siya sa mga giants, subalit ngayon ay gusto na niyang maging kaibigan ng mga ito. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin ang mabilis na pagsikat ng mga produktong nagmula pa sa Elbaf. Katulad na lang ng mga seafood at cedarwood na talaga namang malakas ang benta at hinahanap-hanap ng mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Makikita natin ang mga giants dito fam na mapayapang nakikipagkalakalan sa mga tao at masayang binabahagi ang iba't ibang mga produkto mula sa kanilang kaharian. Pagkatapos naman yan ay lumipat na ang chapter sa mismong Elbaf, kung saan kasalukuyang nagbibigay ng talumpati si King Harald sa kanyang nasasakupan. Sinabi dito ni King Harald na kapag natupad na raw ang kanilang pangarap na tuluyang maging kasapi ng world government ang Elbaf, ay makakabuti kung gagawa sila ng mga cruise ship, nang sa gayon ay mabisita ng mga giants ang mga kaalyado nilang mga bansa. Gagawin raw nila ito fam upang mas makilala pa ang lahi ng giants sa buong mundo. At sa parehong paraan naman, ay makikilala rin ng giants ang mga lahi na namumuhay sa mga bansang yun. Dahil nga raw dito ay matututunan ng mga giants ang iba't ibang mga kultura ng bawat bansa na karapat-dapat na irespeto kagaya ng kultura ng Elbaf. Dagdag pa ni King Harald ay kapag naisakatuparan ng araw nila ang planong ito, ay masuunlad pa ang kaharian ng Elbaf, kasabay na rin ang paglago ng kaalaman ng mga giants. Pagkasabi niya ni King Harald ay pinangako niya sa mga giants na malapit na raw nilang makamtan ang kanilang pangarap at tinitiyak niya na magiging maganda ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga batang giants sa Elbaf. Kasabay niyan fam ay sinabi naman ni King Harald sa kanyang isipan na malapit na rin daw niyang matupad ang pangarap nila ni Aida. Sa dulo naman ng panel ay bigla na lang lumipat ang chapter sa Walrus School, kung saan makikita natin na tapos na palang maitayo ang kauna-unahang paaralan sa kaharian ng Elbaf. Labis-labis ngang naging pagpapasalamat ni King Harald kay Sol na sinabing na itatag lang raw ang paaralang ito nang dahil sa pagtulong niya sa kanila. Sumagot naman si Sol at sinabing mas matalas na raw ngayon ang kaisipan ng bagong henerasyon ng mga giants kumpara sa talim ng kanilang mga espada. At pagkasabi niya ay bigla namang tinanong ni Sol si King Harald kung hindi raw ba siya natatakot sa magiging epekto ng malaking pagbabagong ito sa kaharian ng Elbaf. Seryoso naman ang naging pagsagot ni King Harald na sinabing naniniwala raw siya na hindi ang malakas na pwersang militar ang siyang dapat na maging kalakasan ng lahi ng mga giants. Sinabi niya na ang lahat raw ng kanyang kaalaman ngayon ay natutunan niya kay Aida. Kaya naman tinuturing niyang kanyang pinakaiingatang kayamanan ang pagkakakilala niya kay Aida na kanyang minamahal na asawa. Habang sinasabi yan ni King Harald ay makikita naman natin ang isang libingan na pinapaligiran ng mga bulaklak. At nakakagulat ngang mabasa ang pangalang nakasulat sa puntod ng libingang ito fam, dahil ito ay walang iba kundi ang pangalan ni Aida. Sa punto namang ito ay bigla na lang pinakita ang isang flashback kung saan binibisita ni King Harald si Aida na sa panahong ito ay nasa banig pa rin ang karamdaman. Dito fam ay masayang sinasabi ni Aida kay King Harald na talagang nabago na raw nito ang Elbaf.
Sinabi niya na nung unang beses raw na dinala siya rito ni King Harald ay takot na takot siya dahil sa mga digmaang nagaganap mismo sa loob ng kanilang kaharian. Subalit sa kabila nga raw ng matinding suliranin na yon, ay nanatili ang pagiging determinado ni King Harald at matyagang binago ng paunti-unti ang kaharian ng Elbaf. At dahil nga raw sa malaking pagbabagong ito, ay maaari nang mamuhay ang bagong henerasyon ng mga giants sa kapayapaan at mag-focus na lamang sa kanilang pag-aaral at hindi sa pakikidigma sa ibang bansa. Sumagot naman si King Harald at sinabing ang lahat raw ng mga sinaunang kaugalian at mga weirdong tradisyon ay sinikap niyang maialis sa kaharian ng Elbaf kasama ng masasamang pag-uugali ng kanilang nakaraan bilang mga mandirigma. Hindi naman makapaniwala si Aida sa kanyang narinig mula kay King Harald, kaya sinabi niya na sana raw ay pinanatili pa rin ito ang warrior's pride o karangalan ng mga mandirigma dahil para daw sa kanya yun ang pinakaastig na kaugalian ng mga giants sa Elbaf. Dito may sinabihan ni Aida si King Harald na dapat raw ay matuto rin siya na pahalagahan at ingatan ang kultura ng kanilang kaharian. Mukhang kinainis naman ito ni King Harald at sinabing ang mismong kulturang ito nga raw ang dahilan kung bakit pinagbabawalan silang magpakasal ni Aida. Kaya paano niya raw tatanggapin ng walang kabuluhang kulturang to? Sa kabila naman ng seryosong sagot ni King Harald ay tinawanan lang siya ni Aida. Dito may sinabi ni Aida na nalaman niya nga raw ang ginagawa ni King Harald na pagpupumilit sa mga giant elders ng Elbaf. Napayagan siya ng mga ito na magpakasal sa isang babaeng hindi pinanganak sa Elbaf na taliwas nga sa kanilang kaugalian. Dito ay nauupo pang sinabi ni Aida na napaka-sweet raw talaga ng ginawang ito ni King Harald para sa kanya. At pagkasabi niyan, ay bigla namang tinanong ni Aida si King Harald kung paano raw kaya si Prince Loki. Sumagot naman si King Harald at sinabing si Prince Loki ay magiging nakababatang kapatid ni Hyrule. Muli namang sumagot si Aida at sinabing para sa kanya ay tinuturing na niyang sariling anak si Prince Loki. Kaya kahit dati pa ay tunay na magkapatid na talaga sina Hyrule at Prince Loki. Mukha namang kinabigla ni King Harald ang sinabing ito ni Aida at kitang-kita nga dito ang gulat na ekspresyon sa kanyang muka. Ikinatuwa naman ni Aida ang naging sagot ni King Harald at sinabing nakakataba raw ng puso na malaman na pareho pa ring minamahal ni King Harald ang kanyang mga anak. Dagdag pa dito ni Aida ay wag raw silang masyadong alalahanin ni King Harald dahil hindi lang naman raw sila ang kanyang pamilya dahil ang buong Elbaf ang siyang umaasa sa kanya. Dito ay bigla namang napatanong si Aida kay King Harald na hindi raw ba malapit na nilang maabot ang kanilang pangarap para sa Elbaf? Masaya namang sumagot si King Harald at sinabing malapit na nga raw maging bahagi ng mundo ang Elbaf at kapag natanggap na sila ng world government ay milyon-milyong beses pang mas lalaki ang mundong gagalawan ng lahat ng mga giants. At sa oras nga na mangyari na ang lahat ng ito ay magagawa na ulit nila ni Aida ang nakasanayan nilang gawin dati. At yun ay ang maglakbay ng malaya sa buong mundo. Habang sinasabi yan ni King Harald ay sandali namang pinakita ang mga panahong bata pa sila ni Aida at magkasamang naglalayag sa karagatan. Tuwang-tuwa naman si Aida sa sinabing ito ni King Harald kaya sinabi niya na hindi na raw siya makapaghintay na makapaglakbay ulit kasama ang kanyang asawa. Pagkasabi niya ni Aida ay inabot niya ang kanyang kamay kay King Harald. Kaagad namang hinawakan ni King Harald ang kanyang kamay at sinabing kahit raw siya hindi na rin makapaghintay na makasamang muli si Aida. Subalit sa punto nga na mahawakan na ni King Harald ang kamay ni Aida, ay doon naman biglang bumagsak ang kamay nito pababa sa kanyang hinihigaan. Ang pangyayaring yan pala ang siyang hudyat ng pagkasawi ni Aida na labis naman niyang pinagluksa hindi lang ni King Harald kundi ng buong kaharian ng Elbaf. Dito may makikita natin si King Harald na tinatakpan ng kanyang kamay ang kanyang mukha at walang tigil na umahagulgol sa pag-iyak dahil sa pangungulila sa biglaang pamamaalam ng kanyang minamahal na asawa.
Habang patuloy naman ang pagluha ni King Harald ay saktong dumating si Hyrule kasamang kanyang crew at dito'y dali-daling tumakbo papasok sa silid ng kanyang ina. Hindi nga nagtagal fam at nakita na ni Hyrule ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Kaya naman kagad na umagos ang luha mula sa kanyang mga mata at napasigaw dahil sa labis na paghihinagpis at kalungkutan. Kasabay niyan fam, may makikita rin natin ang reaksyon ng iba pang mga mahal sa buhay na naiwan ni Aida na sina King Harald at Prince Loki. Dito'y wala pa ring tigil sa pag-iyak si King Harald, habang si Prince Loki naman ay nananatiling tahimik na nagluluksa sa loob ng kanyang selda. Sa parehong araw nga ng pagkamatay ni Aida ay nabalot ng makapal na nyebe ang buong kaharian na para bang nagsasabing hindi lang sina King Harald, Hyrule, Prince Loki at mga mamamayan ang siyang nangungulila sa pagkawala ni Aida, kundi ang mismong Elbaf ay nagluluksa sa kanyang hindi inaasahang pamamaalam. Sa dulo naman ng eksenang yan fam, may makikita natin si Prince Loki na pinipili pa ring maging tahimik habang dinaramdam ang pagkawala ng kanyang itinuturing na tunay na ina na sa kabilangan ng kanyang masamang reputasyon ay siyang natatanging nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa puntong to naman nagtapos ang maikling flashback ng pagkamatay ni Aida at dito fam ay mabilis na lumipas ang 1 taon at ngayon ay lumipat na ang chapter sa tahanan ng mga Celestial Dragons sa Holy Land Marishua. Mula nga fam sa labas ng Pangaea Castle ay maririnig natin ang isang malakas na tinig na sinasabing bigla na lang raw nawala si Shanks at ngayon ay hindi na nila ito makontak. Sinabi dito na pagkatapos raw ng huling misyon ni Shanks bilang isang devoted blade ay nakatakda na sana siyang tumanggap ng deep sea contract upang formal na mahirang bilang opisyal na miyembro ng Holy Knights. At dahil nga bigla na lang nawala mula sa kanyang huling misyon nitong si Shanks, ay nagdesisyon ng Gorosei na ipatawag si King Harald. Sinabi dito ng Gorosei na si King Harald ang siyang sunod na naging devoted blade pagkatapos ni Shanks, kaya naman si King Harald ang susunod na kandidato upang maging opisyal na kasapi ng Holy Knights. Gayon pa man raw ay nakay King Harald pa rin ang huling desisyon kung tatanggapin niya ang napakalaking oportunidad na ito na mabigyan ng deep sea contract. Pagkasabi niya ng Gorosei ay mabilis naman ang naging pagsagot ni King Harald na sinabing natural naman raw na sasamantalahin niya ang tsansang to na maging opisyal na miyembro ng grupo ng Holy Knights, lalo na't nangangahulugan raw ito na makakasama ng Elbaf sa mga bansang kabilang sa world government. At dahil nga fam pinal na ang pagpapasya ni King Harald na tanggapin ang deep sea contract, ay pinuri ng Gorosei ang kanyang naging desisyon. Dito ay binati ng Gorosei si King Harald at sinabing pinagkakatiwalaan na raw siya ngayon ni Imsama. Sinabi dito ng Gorosei na nagbunga na raw sa wakas ang lahat ng mga pagsisikap ni King Harald at ngayon ay makikilala na siya bilang isang hari na nagdala ng napakalaking pagbabago sa kaharian ng Elbaf. Sumagot naman si King Harald at sinabing sa totoo nga lang raw ay pinaplano niyang bitawan ng pwesto ng pagiging hari at ipasa ito sa mas bata at mas magaling sa kanya sa oras na mapabilang ng Elbaf sa mga bansang kasapi ng world government. Pagkasabi niya ni King Harald ay bigla namang nagsalita si Imsama at sinabing siya lang raw ang tanging makakapagdesisyon kung sakali mang kailangan na nga talagang palitan ng hari ng Elbaf at kung sinong papalit dito. Habang sinasabi naman niya ni Imsama ay makikita natin si King Harald na nakatayo sa gitna ng silid, habang si Imsama naman ay makikitang nakaupo sa ibabaw ng empty throne. Labis ngang nagulantang si King Harald nang makita niya si Imsama na nakaupo sa empty throne. Ang buong akala kasi ni King Harald ay walang sino man ang maaaring umupo sa empty throne dahil ang bakanting trono na ito ang nagpapakita na walang iisang individual ang siyang naghahari sa buong mundo na siya rin namang dahilan kung bakit napapanatili ang kapayapaan sa lahat ng mga bansang kasapi ng world government. Kaya naman hindi talaga makapaniwala si King Harald na may individual na nakaupo ngayon sa ibabaw ng empty throne. Sa gitna naman ng pagkalitong ito ni King Harald ay bigla na lang siyang inutusan ni Imsama na lumapit sa kanya.
Sinabi dito ni Imsama na matagal-tagal na rin daw niyang inoobserbahan ng mga kinikilos ni King Harald. Sa kabila naman fam ng matinding pagkalito ni King Harald, ay wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang pinag-utos sa kanya ni Imsama. At pagkatapos niyan ay matatanaw naman natin ang Pangaea Castle mula sa malayo. At sa labas nito ay madidinig natin ang isang malakas na pagsigaw na kagad na umalingaw-ngaw sa buong Holy Land. Sa sumunod na panel fam ay malalaman natin kay King Harald pala nang galing ang malakas na sigaw na yon. At ang dahilan kaya siya napasigaw ng ganon kalakas ay dahil sa tindi ng sakit na dulot ng pagtanggap niya ng deep sea contract na binigay sa kanya ni Imsama. Makikita natin dito fam na ang dating shallow contract sa kaliwang braso ni King Harald ay tila ba biglang nagbago at naging isa ng ganap na deep sea contract. Pagkalagay naman ni Imsama ng deep sea contract kay King Harald ay kagad na dumaloy ang nag-uumapaw na lakas sa buong katawan nito. At sa sobrang tindi nga ng lakas na tinanggap ni King Harald ay nasabi niya na nakakapangilabot raw ang panibagong enerhiya na umaagos sa kanya ngayon. Habang sinasabi naman niya ni King Harald ay makikita natin ang mga miyembro ng 5 elders na nakatayo sa kanyang harapan. Dito ay sinabi ni Saint Mars na ngayon raw tinanggap na ni King Harald ang deep sea contract ay isa na siyang ganap na immortal. Sinabi naman ni Saint Warkery na kahit nga raw siya hindi pa rin maiwasang kilabutan sa tuwing masasaksihan niya ang ritual na ito. Sunod namang nagsalita si Saint Musjuro at sinabing higit na raw sa isang halimaw ngayon si King Harald dahil pagkatapos nga siyang mapagkalooban ni Imsama ng deep sea contract ay may tuturing na siyang isang makapangyarihang sandata na nagtataglay ng pambihirang kakayahang makapagdulot ng malawakang pagkawasak. Pagkatapos niyan fam ay muli namang nagsalita si Imsama at sinabing tinatanghal niya raw si King Harald bilang isang immortal knight na nakatakdang maglingkod sa kanya. Sumagot naman si King Harald at sinabing hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na isa na nga siyang immortal. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Imsama at inutusan si King Harald na umukit ng isang abyss pentagram sa loob ng Elbaf. Sinabi ni Imsama na ang abyss pentagram na ito raw ang siyang magsisilbing ugnayan sa pagitan nila ni King Harald. Dagdag pa niya, ibibigyan raw niya si King Harald ng isa pang misyon pagkatapos itong magawa ang abyss pentagram sa Elbaf. At sa oras nga raw na makumpleto na ni King Harald ang misyong yun, ay doon na may sasakutubaran ng kanyang kahilingan na mapabilang ang Elbaf sa mga bansang kasapi ng world government. Pagkasabi niya ni Imsama ay kagad na nagmadaling bumalik si King Harald sa Elbaf upang may sagawa ang natitirang 2 misyon na binigay sa kanya. Pinagdiwang naman ni King Harald sa kanyang barko ang malaking tagumpay na to at pagkatapos nga niyan fam ay mabilis na rin silang nakarating sa Warland. Masaya pang ang sinalubong ng mga mamamayan ng Elbaf ang pagbabalik na ito ng kanilang hari at hindi nagtagal ay makikita na natin ang abyss pentagram na pinaguhit ni King Harald sa loob ng throne room ng Aarhus Castle. Dito ay kagad na inuulat ni King Harald kay Imsama na natapos na niya ang una sa kanyang 2 huling misyon. At pagkatapos yan fam ay makikita natin na tila ba nabigla si King Harald nang marinig niya ang ikalawa at panghuling misyon na binigay sa kanya, kaya sinubukan niya itong ipaulit kay Imsama. At sa puntong to na fam natin maririnig na sinasabi ni Imsama ang huling misyon na ipinapagawa niya kay King Harald bago tuluyang tanggapin ng world government ang Elbaf. At ang misyong ito ay ang pag-transform ni King Harald sa kanyang buong kaharian upang gawin itong isang malaking hukbo ng mga mandirigmang giants. Sa eksenang yan fam ay makikita natin na ang tinig pala ni Imsama ay direktang nagsasalita sa isipan ni King Harald. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Imsama at sinabing inuutusan niya raw si King Harald na bumuo ng pulutong ng mga mandirigmang giants na tutumbas sa kabuuang pwersa ng mga marines. Ang giant army raw nito na itatatag ni King Harald ay magsisilbi bilang sandatahang lakas na maglilingkod sa kapakanan ng world government. Pagkasabi niya ni Imsama ay kagad namang nagmakaawa si King Harald at nagpahayag ng matinding pagtutol
na sinasabing ang lahat raw ng kanyang ginawang pagpapaalila sa world government ay upang mapalaya ang Elbaf mula sa karahasang nakakabit sa mga giants. Sinabi ni King Harald na pinapayagan niya naman raw ang sino mang giant na nais maging miyembro ng Marines. Subalit ang pinapagawa raw ngayon ni Imsama ay ang mismong kabaliktaran ng kanyang gustong mangyari para sa Elbaf. Sa dulo naman nga ng eksenang yan, may labis na nagtaka ang mga gwardya sa Aurus Castle na tinatanong kung sino raw ba ang kinakausap ng kanilang hari at bakit raw ito nagsasalita ng mag-isa. Sa sumunod na panel naman, may galit na kinwestiyon ni Imsama si King Harald at sinabing hindi raw ba si King Harald mismo ang nangako na kaya niyang magpaalipin sa world government. Mabayaran lang ang lahat ng mga naging kasalanan ng lahi ng mga giants sa kasaysayan. Makikita naman natin dito na tila ba ramdam na ramdam ni King Harald ang galit ngayon ni Imsama dahil bigla na nga lang siyang pinagpawisan habang kapansin-pansin ang nanlilisik na mga mata ni Imsama sa kanyang bandang likuran. Sa kabila naman ng pagkasindak ni King Harald ay pasigaw pa rin itong sinagot si Imsama at sinabing intensyon niya raw na pagbayaran ng mga kasalanan ng lahi ng mga giants ng mag-isa at hindi ng buong kaharian ng Elbaf. Galit rin namang sumagot si Imsama at sinabing masyado raw malaki ang kasalanan ng lahi ng mga giants para akuin ito ng mag-isa ni King Harald. Dagdag pa ni Imsama ay hindi na raw maaari pang sumagot ng pabalang sa kanya si King Harald, lalong-lalo na at hindi nito pwedeng suwayin ang anumang kanyang ipag-uutos. Dito may ipinaliwanag ni Imsama na ang sino man raw na tumanggap ng deep sea contract ay magkakaroon ng pambihirang lakas at immortal na buhay, subalit ang kapalit nito ay ang ganap na pagsunod sa kanya. Dito na sinabi ni Imsama na sa ayaw man o sa gusto ni King Harald ay wala siyang magagawa kundi ang sundin ang lahat ng ipag-uutos niya sa kanya. Pagkatapos nga yung masabi ni Imsama ay bigla namang napansin ni King Harald na nagsisimula na siyang mawala ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Sa pagkakataong ito na rin nga napagtanto ni King Harald na sa umpisa pa lang ay wala na talagang intensyon si Imsama na pasalihin ng Elbaf sa mga bansang kasapi ng world government. Sa isip-isip ni King Harald ay nilinlang lang siya ni Imsama dahil ang layunin talaga nito ay ang alipinin ng buong lahi ng mga giants. Pagkatapos naman ngang maisip ni King Harald ang realisasyong ito, ay kagad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan sa Aurus Castle. Mabilis namang dumating ang kanyang mga tauhan na kagad na tinanong kung ano raw ba ang ipag-uutos ng kanilang hari. Dito may pinagmadali ni King Harald ang kanyang mga tauhan na kumuha ng mga kadena at ipinag-utos na itali ang kanyang buong katawan sa isa sa mga haligi ng kastilyo. Nagtaka naman ang mga gwardya ng Aurus Castle kung bakit ba ito pinapagawa sa kanila ng hari. Natataranta namang sumagot si King Harald at sinabing wag nang magtanong pa ang kanyang mga tauhan at sumunod na lang sa kanyang pinag-uutos sa kanila. Dito may sinabihan rin ni King Harald ang mga gwardya na ipatawag kagad si Elder Jarul, pati na rin ang kanyang mga anak na sina Hyrule at Prince Loki, at sabihin na pinapapunta niya ang mga ito sa Aurus Castle sa lalong madaling panahon. Sumagot naman ang mga gwardya at sinabing ang alam raw nila ay naglalayag pa rin ngayon sa karagatan si Hyrule, habang si Prince Loki naman ay kasalukuyan pa rin nakabilanggo sa kulungan sa Underworld dahil sa ginawa nitong pagwasak sa Brewers Village. Habang sinasabi nga yan ng kanyang mga tauhan ay makikita naman natin si King Harald na nakaluhod na sa lupa at sinusubukan pa ring pigilan ang ginagawang pagkontrol sa kanya ni Imsama. Dito may nasabi ni King Harald sa kanyang isipan na mukhang hindi na siya tatagal pa at malapit nang magtagumpay si Imsama na makuha ang kabuang kontrol sa kanyang katawan. Dahil dyan may biglang napasigaw si King Harald at sinabi sa kanyang mga tauhan na pakawalan na lang raw ng mga ito si Prince Loki at kagad itong papuntahin sa Aurus Castle. Pagkatapos niyan ay mabilis namang nakarating ang mensahe ni King Harald sa Underworld, kaya kagad na ring napalaya si Prince Loki mula sa kanyang pagkakakulong. Dito may sinabihan ng bantay ng bilangguan si Prince Loki na makakalabas na raw siya ng kulungan.
Subalit bago raw ang lahat ay kailangan niya munang dumiretso sa Auror's Castle dahil pinapatawag raw siya doon ng hari. Sunod naman nating makikita si Elder Jarul sa kanyang tahanan na ngayon ay katatanggap lang ng mensahe mula kay King Harald. Dito may takang-taka si Elder Jarul kung bakit raw kaya siya pinagmamadaling pumunta ng hari sa Auror's Castle. Habang nagaganap naman yan may biglang nagsalita ang narrator ng kwento na sinasabing sa puntong ito ay babalikan na natin ang punot dulo ng flashback kung saan sa araw ngang yun ay naganap ang isang karumal-dumal na trahedya sa loob ng Auror's Castle at ang pinakamamahal na hari sa buong kasaysayan ng Elbaf na si King Harald ay nawalan ng buhay. Kasabay naman ng huling mensahe na yan ng narrator ay ang pagpapakita sa larawan ni King Harald na nakasabit sa loob ng kastilyo. Ayan ngayon ngang unti-unti na nating nakikita ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ni King Harald ay masasabi nating hindi talaga masama si Prince Loki at bagkus nga hindi lang siya naiintindihan ng mga kapwa niya giants. Dahil dyan ay mas tumataas na lalo ngayon ang tsansa na sumali na nga talaga si Prince Loki sa crew ni Luffy. At sa darating ang paghaharap ni na Luffy at ng kanyang mga kaibigan laban kay Im-sama at sa kanyang persa, ay makakasiguro tayo na tutulong si Prince Loki sa kampo ng Straw Hats upang ipagtanggol ang kaharian ng Elbaf, kasama na rin pati ang kanyang mga kapwa giants. At dahil nga malapit nang mangyari ang salpukang yan, ay masisilayan na natin sa wakas ang totoong kapangyarihan ng Accursed Prince. Kayo ba ano sa tingin nyo? Bakit nga kaya bigla na lang nawala si Shanks nung dapat sana ay mapopromote na siya bilang opisyal na miyembro ng Holy Knights? Plano kayang balaan ni Shanks si King Harald tungkol sa negatibong epekto ng deep sea contract ni Im-sama? Kaya nasa Elbaf siya nung mangyari ang malaking trahedya sa Auror's Castle? Kasama kaya sa ipapakita sa kasalukuyang flashback ang paghaharap ni na Shanks at Prince Loki? Ano kaya ang huling misyon ni Shanks? At bigla na lang siyang napaatras sa kanyang promotion bilang isang ganap na Holy Knight. Grabe talagang sobrang nakakapanabik ng mga susunod na mga mangyayari sa Elbaf Arc. Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa napakagandang chapter na to Maraming salamat sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good